Magandang araw mga at welcome sa aking mga YouTube channel. So, sa video na ito ay dalawang paksa ang ating tatalakayin. Ang una ay ginanap na press conference ni Senator Pogo at ang ikalawa ay katanungan ako, dapat bang sa publiko o i-live broadcast ang mga ginagawang investigasyon at pagdinig ng ICI. So dito muna tayo kay Senator Pogo. So alam naman natin na kamakailan lamang ay nagpinsad o nagsagawa ng press conference si Senator Bongo at patungkol ito dito sa pagkakadawit ng kanyang pamilya sa pangungontrata sa gobyerno. So matagal ng issue ito, alam ko. So sa aking pananaw, so parang binibigyan na talaga ng kulay politika ito. Aminin ko man o hindi, talagang doon na pinupunta itong mga akusasyon di umano ng administrasyon na kung saan ay may mga maanumalyang mga proyekto di umano na pinasok ang pamilya ni Senator Bongo at ika nga meron daw kamay dito sa mga proyekto na ito na kung saan napaboran na itong mga kaanak ni Senator Bongo na pinabulaanan naman niya siyempre. So, ang unang tanong diyan siyempre, puro siyempre, no? So, sino bang politiko dito sa ating bansa ang hindi involved ang kanyang mga kaanak sa mga proyekto sa gobyerno o nangungontrata sa mga gobyerno at siyempre dahil nga ang kanilang kaanak ay may posisyon o mataas na posisyon sa gobyerno ay napapaboran sila. Sino? Di halos lahat, hindi mo ba? So, yung nangyayari ngayon kay Senator Bong ay pangkaraniwan na yan. Pangkaraniwan na yan. Kaya lang nabibigyan ng clamor o hina-highlight dahil may mga alingaskas na involved dito ang 2028 national election na saan ay inuugnay si Senator Bongo na tatakbo bilang Vice President ni Sara Duterte. So, nakikita ng mga kalabat nila sa politika, so namely na rin, siyempre yung administrasyon, ay ito ang magiging tambalan, o team to beat sa 2028 national election at ang mga nangyayari ngayon, siyempre kay VP Sara at kay Senator, ay sa paningin ng marami, ay demolition job para ma-discourage kung kanilang plano na pagtakbo di umano sa 2028 national election. So, yung katinadal muna po mga amo. O baka kami naman pinakakaalala sa amin. Pero kidding aside, sa tingin ko may kaugnayan din talaga. Matatandaan ninyo nung binigay ko na rin halimbawa ito doon sa mga nakaka-video na saan ay matatandaan ninyo si dating Vice President Jeju Marquez ay nag-deklara ng maaga sa kanyang pagkandidato sa pagka-presidente noong 2016 national election na kung saan habang papalapit yung nasabing eleksyon na yun ay binakbakan siya ng mga intriga, ng mga anomalya proyekto na pinasok ng kanyang pamilya. So, sa nakikita ko kay Senator Bongo, ganun-ganun yung senaryo na dinadaanan niya ngayon. So, natural yan sa mga politiko na kung hindi man nagdedeklara ng maaga ay nararamdaman nila na nag-i-interest na tumakbo sa mas mataas na posisyon
sa darating na eleksyon. So, demolition job yan. Maliwanag pa sila ng araw. Hindi naman ako supporter ay yun ang senaryo na nakikita ko. Ngayon, kung pagdating naman, sige, sakyan natin. Sinasabi na ika nga may kamay siya dito sa mga proyekto o mga anomalyang proyekto na pinasok ng kanyang pamilya sa gobyerno, syempre dapat imbestigahan yan. At alam ko, binanggit naman ni Senator Poe, imbestigahan siya, imbestigahan ang kanyang pamilya na kung meron mga katotohanan itong mga aligasyon na to, pero kasuhan sila o ikulong sila, alin man sa dalawa. Pero syempre, it remains to be seen, kung talagang mapapatunayan. Dahil nakakalungkot mga isipin at sabihin na ganyan talaga ang kultura ng politika sa ating bansa. Siraan issues, para mapigilan mo yung mga iniisip mo na mga malalakas na manok na makakalaban mo sa hinaharap. So itong problema, itong kinakaharap na issue ni Senator Bongo ay hindi na, nagigita ba ito, pagkaraniwan na ito, at naniniwala naman ako na malulusutan ni Senator Bongo itong mga problema na ito dahil hindi naman talaga matunog ang pangalan ni Senator Bongo pagdating sa mga korupsyon. Maliban na lamang dun sa nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kung saan di umano ay involved si Senator Asis. Dati Senator Bongo noon ay assistant to the president ni ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa arms dealing yata yun na kung saan pinakasuhan na si Bongo noon, si Senator Bongo na ini-impluwensyahan niya yung something na patungkol sa naval assets ba natin na yun. I-search nyo na lang yun. Rappler ang naglabas daw ng mga balita nila. Pero eventually namatay naman. So, tingin ko hindi na bago si Senator Bongo sa mga ganito sitwasyon. Palulusutan niya. Kaya tatanungin nyo kung sa tingin ko may kakapanan ba yung ipinibintang ngayon sa kanyang pamilya. Kung totoo man yun, pangkaraniwan na. Pangkaraniwan na yun. At syempre, nag-aakusa yan dun sa nag-a-accuse sa kanya ang burden of proof, Kailangan patunayan nun na may sustansya yung kanyang bintang. So, tingnan natin sa mga susunod na araw. Marami rin syempre yung nainis, naawa kay Senator Bongo dahil antimano, pumiyok siya sa media. Natural, syempre, kailangan din niya magpaliwanag sa tao kung may katotohanan nga ba yun, kung pabubulaanan niya yun, hindi siya pwedeng manahimik naturalmente sa mga ganyang akusasyon. Kahit sino, yung mga bayarang media na lang at mga bayarang mga influencer na lang ang gumagawa niyan para maparimas yan. Pero who knows? Who knows? Baka nga may katotohanan, makita natin, hindi ba? Kung talagang may kasalanan siya, dapat malalim siya. So, iiwan muna natin yan at tingin ko, mas importante itong pangalawang topic natin na kung saan ay maraming mga tao, mga matataas na personalidad, posisyon ang humihilig na dapat i-ere, o i-televise on national TV o sa social media itong mga ginagawang pagdinig ng Independent Commission, ICI. Ano nga ba yung acronym ng ICI na yan? Ano ba yung ibig sabihin yan? Pala na kayo mag-set na. ICI na lang, mahaba kasi. So, marami ang nagsasabi na itong ICI na to ay kumbaga sa sweda lang yun, kung kalabas ng ito, para mapahupa ang init ng pinagtapon natin dito sa mga liganag na korupsyon na nangyayari sa ating bansa. At numero 1 na nga po dito, itong mga flood control projects na kung saan
napakaraming mga politiko ang involved. Pero, mga nakakaraang araw ay ibinalita ng kanilang spokesperson na sa kasalukuyan daw ay wala pang mga politiko ika nga nababanggit dito sa mga pagdinig na ginagawa o mga investigasyon na ginagawa ng ICI at purong mga empleyado lamang ng DPWH at mga pribadong kontraktor ang mukhang nas nilang ibisa. Na siyang pinaniniwalaan na siyempre ng maraming tao at ng mga kritiko. Siyempre, kung mapapansin ninyo, halos linggo-linggo na lamang ay may mga welga na inilulunsad ang ating mga kababayan, ang ating mga tao para ipakita ang kanilang pagkaispaya at pagkaumpaw sa hustisya na dapat sana ay naipoprovide na ng ICI. Kasi syempre, kahit ako naman naiinip na rin ako bakit wala man lang politikong nai-involve dito. Di ba? Sabi nila yan, wala pa raw politiko, so puro kontratista at mga empleyado lamang ng DPWH ang mukhang iluluto nila. Iluluto nila at isasakripisyo nila, mali yun. Dahil sabi nga nila, hindi makakakilos yung mga kontratista na yan, yung mga empleyado o opisyal ng DPWH kung walang basbas ng mas mataas sa kanila. Namely, hindi ko naman ikatatakot na sabihin ito ng mga kongresista, ng mga senador, at malamang, syempre, ng presidente. So, kung pag-uusapan naman natin ng presidente, kung sa tingin ko ba, ay makukonekta siya dito sa mga maanumalyang proyekto na to, dito sa mga korupsyon na nangyayari. Pakatandaan po ninyo, flood control project pa lamang po ang pinag-uusapan natin. Wala pa dyan yung mga gusali, mga kalsada, mga tulay na ginagawa sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos na nakasilip. Yung mga substandard na proyekto ng gobyerno, hindi pa nasisilip lahat yan. Flood control project pa lamang po ang pinag-uusapan natin. Napakarami ng revelasyon na nangyayari. Maraming mga ika nga di umano mga politiko. Goal. So, naturalmente lamang nahingin ng mamamayang Pilipino, ng mga amo natin, ang ulo ng mga politiko na to. At sa tingin ko, kung hindi ibibigay ito ng ICI, at sa tingin ko, kung hindi nila ila-livestream ang mga pagdinig nila, mananatili lamang iyang palabas. Palabas na kung saan ay pagtatakpan lamang nila yung mga politikong mga nasabi na yan na involved dito sa flood control. Kayo mag-isip. Hindi maglalakas to yung mga yan. Yung mga kontratista na yan, yung mga taga-DPWH na yan, walang basmas ng taas. Pero alam niyo, mga amo, sa paniniwala ko, itong mga kontratista, hindi ko naman lalahatin na, pagpalagay mo, kunyari, 10 kontratista lahat yan sa buong Pilipinas. Maniniwala ako na isa o dalawa dyan gagawa ng palso. Pero yung 8, nakatitiyak ako gagawa ng maayos yan. Kung sapat lamang ang pera na kanilang nakukuha o sapat o husto ang ibinabayad sa kanila ng ating gobyerno. Walang korupsyon, walang kickback, walang porsyento, walang kung ano-ano pa. Yung mga project na ginagawa dito sa ating bansa, tingin ko lahat matino. Dahil siyempre, ang i-build up ng mga kontratista na yan, yung kanilang pangalan, yung kanilang kumpanya na kung saan nais nilang makilala bilang pinakamagagaling na gumawa. Nagkakaleche-leche nga lamang yan, siyempre, dahil takot ang kumakatkong ika nga doon sa pondo ng proyekto. Napipilitan tuloy silang gumawa ng mga substandard na proyekto
At pag minamalas-malas, hindi ka ba kung mag-post. Kaya na kayo sa ingay, nasa kalsada tayo, nasa kalye tayo. Kaya nga kalye topics eh. So, nagkakaletse-letse yan dahil sa mga politiko, sa mga bulok na politiko natin. Pansinin niyo, yung mga politiko natin ngayon, tahimik, di ba? Lahat sila walang sala. Lahat sila malinis, walang kinalaman diyan sa mga illegal insertions na yan, diyan sa mga maanumalyang proyekto na yan. Pero in the first place, sino ba ang nagpasok ng mga proyekto na yan? Hindi ba sila? Ikalawa, lagi nilang ipinangangalandakan yan bago pa nabuking yung mga maanumalyang pondo sa ating national budget. Lagi nilang ibinibida na binusisi nila yan. Nakutakot-takot silang bumusisi yan. Ibig sabihin, hindi nila nakita yan. Hindi ba? So, ginagawa na lamang tayong tanga ng ating mga politiko. Kaya paulit-ulit kong sinasabi sa inyo, mga amo, tandaan ninyo yung inyong mga congressman o yung mga mayor, governor, congressman na mga politiko, mga lokal na politiko sa ating lugar. Tingnan nyo kung tama yung kanilang trabaho, malalaman nyo yan, dyan sa mga proyektong kanilang ipinagagawa. Yan ba ay sablay o hindi? Pag sablay, sigurado nakinabang sila dyan. Dapat hindi nyo na sila iboto. Mas masarap pang sumubo dun sa mga baguhan na alam natin na may magagawa at maglilingkod ng tapat kaysa sa kanila. Baguhin na natin yung sistema natin ng pagbo. Yan lang ang maipapayo sa inyo. Isang paraan para maiwasan natin ang korupsyon na yan. At dito nga sa ICI, sang-ayon ako doon sa ibang mga politiko o doon sa mga posisyon na nagsusulong na dapat ay mapanood natin ang bawat pagdinig na kanilang inilulusad, bawat investigasyon na kanilang ginagawa ay dapat napapanood natin at na kukumentuhan natin dahil magiging makatotohanan lamang yung ICI na yan kung may partisipasyon ng mamamayang Pilipino. Nating mga nagbabayad ng buwis, pakatandaan ninyo, may mga proposal loss na naman ngayon ang ating mga politiko na kung saan magtataas na naman sila ng VAT ng buwis sa atin. Tayo magbabayad sa mga kalokohan na kanilang ginagawa. At proud na proud pa sila. Samantalang tayo, nalulunod na sa baha, nalulunod pa sa korupsyon. Ginagawa na po tayo. Dapat maging magaling. So, ako, boto ko dyan sa ere ng mga pagdinig ng mga investigasyon ng ICI na yun, sa ganun, talagang makita natin kung sino ang dapat managot at kung sino ang dapat makulong at dapat mabawi natin yung mga pera na kanilang nila. So, dito ko muna tatapusin ang video na to. At sa susunod ko po mga video ay ibang paksa naman po ang ating tatalakayin. So, maraming salamat po sa inyo lahat at magandang araw po sa